Mr. Speaker, nag-aalab po ang damdamin natin at dahil creative kami mga kabataan, nakapagsulat ako ng tula to explain my vote. Mas malaki ang budget sa susunod na taon, pero saan-saan ito pangunahing nakatuon. Tumataliwas ito sa saligang batas na edukasyon ang dapat pinakamataas. Kung papasimplihin natin ang datos at ang ipambabayad utang ay 100 pesos, ang para sa infrastruktura ay nasa 70 pesos at ang kabuang education budget 50 pesos. Sa ilalim ng bagong Pilipinas, limpak-limpak ang winawaldas. Pati mga gala ng Pangulo, mamamayan ang nagpopondo. Buwis buhay ang mga nagbibisikleta, laan sa pedestrian lanes ay barya. Binubuhos ang budget sa big ticket infra, sana wala ng railroads sa Kamara. Ayaw i-tax ang mga bilyonaryo, nais ay bagong tax sa ordinaryong tao na kumakayod para sa mababang sweldo at ambag sa maharlika at sekretong pondo. Tinipid na budget sa serbisyo, tila pork ng general at sundalo. Listahan ng benepisyaryo, NTF-ELCAC ang nag-endorso. Sa ngalan ng huwad na kapayapaan, mga ahensyang sibilyan pinakikialaman. Hindi na nga magawa ang mandato, pero naninitik pa sa kapwa Pilipino. Kalaban ang pagtrato ng administrasyon sa mga kritiko, may advokasya at misyon. Pondo'y pantustos sa pagdukot at torture sa mga biktima ng forced surrender. Paano ginastos ang budget sa depensa? Kanino tinutok ang baril at sandata? Sa Pilipino, hinulog ang mga bomba, pinatay ang mga magsasaka, pati bata. Para kamtin ang sahod na nakabubuhay, nalimutan ang whole of nation. Pagkontrol sa presyong, di abot kamay, nga ang whole of nation. Pambansang budget, ano ang nais makamit? Panunupil at pambubusal, pork ng presidente, bise at general. Pambayad utang, pangakit ng dayuhan. Saan ba patungo ang lahat ng ito? Di sa kalidad na serbisyo, di sa paglikha ng disenteng trabaho at oportunidad para sa Pilipino. National budget ang nagpapamalas, wala talagang bagong Pilipinas. Boto ng kabataan ay no sa House Bill 8980. Thank you, Mr. Speaker.